Sinabulaan na naman ng isang Japanese human rights advocate na peke o AI-generated ang kanyang talumpati sa United Nations Human Rights Council para suportahan si former President Rodrigo Duterte. Ito matapos bansagan ng mga kritiko na hindi totoo ang kanyang naging pahayag. Yan ang aking exclusive report. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and the interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Yan ang panawagan ni Shunichi Fujiki-san para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa siyang human rights advocate sa United Nations Human Rights Council. Itong March 11 lang ginawa ang nasabing speech sa United Nations Office sa Geneva, Switzerland. Ngunit para sa mga kritiko, fake news o AI-generated lamang ang nasabing video. Sa eksklusibong panayam ng SMN News, sinagot ni Fujiki-san ang isyong ito. Maybe they think it won't happen and they don't believe what is going on. But basic thing is that human rights is not the only regional thing, right? And okay, if they want to believe that the AI, that's going to be okay. Because they don't understand what really going on the ground, and the human rights is not a joke. So we are taking it seriously, and if it is serious, we should not use the AI. So I'm just laughing, because there is no other choice for them to say AI. Nasa Geneva, Switzerland, si Fujiki-san na maganap ang panayam. Nakakulong naman ngayon si Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang war on drugs. As a human rights defender at the United Nations, first of all, if you want to bring some issues to the United Nations, at least you have to try to solve the problem within the country, right? This is the basic rule, and so that means if you do everything within the country and even cannot solve the problem, then you are allowed to bring the issue to the United Nations. So this is a basic rule of the United Nations. So if you are not doing properly within that Filipino judicial system, then it is violating to use the international body like ICC or Interpol or United Nations. Anya, alam ng mundo na hindi dumaan sa Philippine courts ang kaso bago sa pilitang dinala si Duterte sa ICC. I found this problem is not discussed within the Philippines and then directly brought it to the Interpol or ICC. So this is totally injustice, so which I cannot accept. That's the reason why I brought it to the United Nations. Nanindigan naman si Fujiki-san na ang kasong ito ay isang international human rights issue. Nobody else is defending other than the Filipino people. But this is not a domestic issue. This is a totally international issue, and this is a human rights issue. Bilib rin daw si Fujiki-san sa suportang ibinibigay ng mga OFW at ng mayorya ng mga Pilipino kay Duterte. At hindi raw ito mangyayari kung masamang tao ang dating Pangulo gaya ng paratang ng ICC. President Duterte is really admired by the majority of the Filipino people, and this injustice, I cannot take this injustice of the person, and especially over 80 years old. He doesn't have a long time anymore, so we need to do something. Para sa Diyos. Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ito pong hapon na ito po yung nananawagan na dapat ng pauwi ng Pangulong Duterte dahil hindi raw po makatarungan ng kanyang pagkakadala doon sa The Hague at isang kidnapping. Hindi na po tumitigil at hindi na po tumitigil ang maraming mga leader sa ibang bansa na talagang tinatrabaho na po nila ang pag-uwi ng Pangulong Duterte upang mapahiya itong administrasyong bangag at ang The Hague, ang ICC mga ka-reaction. Heto po, pakinggan po natin ang hapon na ito. Ako naniniwala po ako na talagang kailangan na ng Pilipinas ang Pangulong Duterte. Ikaw ba? Kayo po ba mga ka-reaction ko? Naniniwala ba kayo na dapat nang pauwi ng Pangulong Duterte? Dahil mga ka-reaction, wala na po naniniwala kay Bangag. Nako, hindi lang po walang naniniwala kay Bangag. Inaway po niya ng inaway ang China. At ang Russia naman ay nakikipagkaibigan si Bangag kay Zelensky ng Ukraine. Magkaaway yan eh. Ngayon mga ka-reaction, pati itong Brunei, itong Brunei, hindi na po nagugustuhan si Bangag. Kaya hindi na raw tayo bebentahan ng murang krudo ng Brunei. Alam po ninyo mga ka-reaction kung ang Pangulong Duterte lamang ang presidente ngayon. Naku po,
ay naku, marami pong krudo ang papasok sa Pilipinas na manggagaling sa China, manggagaling sa Russia, dahil alam po natin mga kareaksyon na ang Pangulong Duterte, hindi po talaga siya nagipag-close sa United States kasi nga mga kareaksyon, alam po niya na mas maigi pa na makipagkaibigan ka sa kapitbahay mo kesa naman doon sa kaaway ng kapitbahay mo. Naku po, naniniwala po ba kayo na talagang kailangan na ng Pilipinas na iuwi ang Pangulong Duterte? Kaya naman mga kareaksyon, para bagang ang universe ay talagang umaayon na sa atin at pinamalas na po ang administrasyong Bongbong Marcos na bangag. Mga kareaksyon, ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin ang hapon na ito. Talagang ito na naman ang pinaka-exclusive interview po ng hapon na ito na nananawagan na pauwi na po ang Pangulong Duterte. Pakinggan po natin mga kareaksyon. Mag-comment kayo sa comment section kung kinakailangan na talagang pumosisyon si Sara Duterte sa Malacanang at iuwi ang Pangulong Duterte para naman mahibsan po ang kahirapan natin. Ito po, pakinggan po natin. Duterte is really admired by majority of the Filipino people. And this injustice, I cannot take this injustice of the person, and especially over 80 years old. He doesn't have a long time anymore, so we need to do something. That's my motivation that I start doing this. Sir, as a Japanese citizen, what motivated you to speak out on the case of former President Rodrigo Duterte? What was the tipping point, or what was the reason behind, sir? What motivated you? Okay. As a human rights activist and a researcher, I also domestically, I'm helping a lot of foreigners living in Japan, right? Because I mean, now in France, okay? Now in France, living in France right now, if I'm staying in France, I have so many difficulties just because this is a foreign country to me, right? So, but there are many friends who are helping me, and I don't feel any threat here, and I'm staying here comfortably. Mga kareaksyon, tatagalugin po natin. Talaga po ito pong hapon na ito mga kareaksyon ay talagang tumutulong po. Hindi lang po sa mga Pilipino, tumutulong po siya sa maraming iba't ibang lahi na nakakaranas po ng injustice o hindi makatarungan o wala po silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ito po sa international, mga kareaksyon, usapan dito international. Even in Geneva, same things, because this is a part of the area in France, but France and Switzerland is next to each other, right? So takes about 20 minutes to go to the United Nations from here. Anyway, so I've been helping the people, many Filipino in Japan also, and Vietnamese or Sri Lankans, many other people across the world, and that's one of the reasons. And some women who got married with Japanese men and abused or became the victim of the domestic violence. So the people comes to me to talk and explain and asking to solve the problem. So I've been working for this about more than 10 years to help the foreigners in Japan out. So that's one of the things. And some of the Filipino who used to be the victim of the domestic violence brought my attention, and I start listening to your heart and their group of people, and then finally I decided to talk, because President Duterte is really admired by the majority of the Filipino people, and this injustice, I cannot take this injustice of the person, and especially over 80 years old. He doesn't have a long time anymore, so we need to do something. That's my motivation that I start doing this. Thank you, sir. Sir, what specific concerns that led you to raise this issue before the United Nations Human Rights Council? Many people have admired the points that you've raised in your recently concluded speech. Yeah, because nobody else is defending other than the Filipino people. But this is not a domestic issue. This is a totally international issue, and this is a human rights issue. And as a human rights defender at the United Nations,
first of all, if you want to bring some issues to the United Nations, at least you have to do, and you have to try to solve the problem within the country, right? This is the basic rule. And so that means, if you do everything within the country and even cannot solve the problem, then you are allowed to bring the issue to the United Nations. So this is a basic rule of the United Nations. So if you are not doing properly within that Filipino judicial system, then it is violating to use the international body like ICC or Interpol or United Nations. So I found this problem is not discussed within the Philippines and then directly brought it to the Interpol or ICC. So this is totally injustice, so which I cannot accept. That's the reason why I brought it to the United Nations. Sir, specifically, you've mentioned concerns about Philippine sovereignty in your speech Yes. at the UN. How exactly do you believe that the Philippine sovereignty was not upheld or upheld in the case of the former President Duterte? First of all, here the Filipino domestic court didn't discuss anything, right? Nobody brought it to the court. So, but ICC is talking about Duterte. This is totally nonsense. You have to discuss the, or you have to, if you want to criminalize him, you have to bring it to the court first. This is talking about Duterte. This is totally nonsense. You have to discuss the, or you have to, if you want to criminalize him, you have to bring it to the court first for evaluation or to investigation. However, they didn't do it, and they just surrendered to ICC. So that means ICC is superior than Filipino sovereignty. This is wrong. Okay, so the matter or internal affair of the Philippines have to be decided by Filipino, not the ICC. Okay, so is the ICC is above your Supreme Court in Philippines? No, I don't think so. That's what I'm thinking. There are a lot of people are asking if your speech recently at the United Nations Human Rights Council was an AI-generated video. They don't. Yes, am I AI? Yeah, they don't believe that the speech existed, and they're calling it fake. Now, Yeah. What is your response to those allegations? Well, maybe they think it won't happen, and they don't believe what is going on. But basic thing is that human rights is not the only regional thing, right? And okay, if they want to believe that the AI, that's going to be okay, because they don't understand what really going on the ground, and the human rights is not a joke. So we are taking it seriously, and if it is serious, we should not use the AI. So I'm just laughing, because there is no other choice for them to say AI, because maybe I'm the big obstacle for them, to the people of the anti-Duterte group. So Sir, it's how would you- very amusing. Very amusing, yeah. Sir, how would you describe the support for the former president, especially Filipinos there in Japan, not only in Japan, in major countries in Asia, in US, in Europe, in all of those countries where there are Filipinos? The former president was really beloved by the Filipino community in anywhere of the globe. Yeah. I have a very good impression when the President Duterte met our emperor in Japan. And he behaved very good. And Japanese people really appreciate it. Okay? And what he does. I found majority. Even I searched on the internet about the approval the rate of the Duterte is very overwhelmingly high,
compared to the current administration. So this is a public voice, or so I think I need to support. I thought I need to support the people in Philippines. That's what it is. And also, many Filipinos living in Japan now saying that I fear to go back to Philippines, although I feel very bad, but it becomes very dangerous, and people are killed in the street, and we cannot work in the night, work around the street on the night, while the President Duterte was in office. The people were very safe, and they could move freely. So this is a public voice. So I thought that we need to protect the Duterte and also entire Philippine people. That's the reason I did it. So you've said in your speech at the UN Human Rights Council that the fate of the former President Duterte was all because of politics. How do you say so, sir? Yes. Yes, that's all politics, because the current administration was the one who handed the President Duterte to the ICC. Means current administration authorized to arrest him and deport him or extradite him to ICC. That's what it is. Sir, if your appeal to the ICC through the UN Human Rights Council will not be acted upon, what will be your next steps? Actually, I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is injustice. So not supporting Duterte or not supporting Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo, or Congress building, gathering with the Filipino people, Filipino society, or group of people in Tokyo. What is your message to the Filipino people that Message are to the watching, Philippine people. that is watching closely the issues Okay. hounding the former president in the International Criminal Court? Okay, so the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. So we need to stay strong, and I commit to do whatever I can do for you, your people. The reason is because Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend, right? So this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. So we really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want Duterte to take to Japan to get the medication in Japan, so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. With that, sir, thank you so much for your time, and God bless. You're welcome. Thank you for having me. Isang leader, kahit siguro sa organisasyon or ito na lang, sa gobyerno na lang po, na yung leader mo ay andyan at magpapalabas ng mga pahayag. Ang ina-expect kasi ng taong bayan dyan yung solusyon sa kanilang mga problema. Pero imbis na solusyon minsan yung maririnig, parang mababanggit pa na parang di alam kung ano ang gagawin, lalo na sa parte po ng communication. Mas maigi pa nga na wag na lang magsalita ng
ganyan. Pero minsan nalalaman kung meron ba talagang alam ang isang leader, lang lumalabas sa kanyang bibig problema, wala kang nang nakikitang direktang solusyon doon sa problema at mapapakamot na lang sa ulo. Tama, no? It seems na itong ating Pangulo ay hindi grounded, no? Ilang beses na nating sinasabi ito, hindi lang dito sa programa ninyo, na he's not in touch with reality. Tingnan mo. Una niyang sinabi, everything is normal. Dapat daw hindi magpanik kasi nga ito patungkol ata yun sa pagkain. And we have enough supply daw ng petrolyo. Tapos bigla naman kinaumagaan, sinasabi niya the Philippines daw is ano bang ginamit niya na termino, doing pretty well, parang ganun. Pero ang nakikita natin may nakita ako dito nga sa amin nung kanina lang, papunta ako sa isang meeting, 112 na yung presyo ng diesel at 96 to 98 pesos per liter ang gasolina. Ano bang everything is normal diyan? Ano bang we are managing quite well? Hindi na ito normal. So, ibig sabihin, he doesn't really know, itong si Bongbong Marcos, what is really going on and ano talaga yung totoong hinanakit at totoong pangangailangan ng sambayanan in this moment of our history. Opo, pero napakarami po ng problemang malapit sa bitukan ng ating mga kababayan. Yet parang ang inaatupag ata itong patungkol sa issue ng politika, lalo na itong impeachment. Tama, no? In fact, ako, sabi ko na nga, Admar, no? Tingnan mo, ha? Nagpasa ng resolution ang House of Representatives authorizing the Committee on Justice na kahit naka-recess yung Congress, ay pwede pa rin mag-conduct ng mga hearings, no? Ang Committee on Justice. Wala naman tayong problema dyan, Admar. Kung walang krisis na kinakaharap, not just our country, but yung buong mundo. Meron naririnig ba tayo na nagpatawag ng special or emergency session ng Congress, itong si Bongbong Marcos? Kung ibang presidente yan, in fact, ngayon nga ata, the Australian Parliament at the British Parliament ay mayroong mga emergency session precisely because they want to be on the same page, no? Para magkatugma ang mga safety nets or ang mga contingency measures na gagawin sa bawat departamento. For example, Department of Labor, Department of Migrant Workers, Department of Finance, DSWD, Department of Transportation, LTFRB, yung ating Civil Aviation Authority, yung AFP, yung repatriation. Hanggang ngayon, wala. In fact, Admar, hindi na ito dapat ganito because alam na natin na mangyayari talaga ito because ginawa na ito ng Israel at ng mga Amerikano on June 13, if I'm not mistaken, yung 12-day war, doon last year, 2025. That was almost 9 months ago. Meaning to say, dapat sana may nakahanda ka ng template at contingency plan na pagka bumalik, no, or lumaki. Kasi alam na natin na this will happen. It was not a question of if, but a question of when. So dapat 9 months before that, you have 9 months to prepare. Pero hanggang ngayon wala. It took the Senate. In fact, I think it was the Senate on March 12, no, calling on the executive to furnish them a copy of the contingency framework ng executive. They were given 15 days. Ewan ko kung mayroon na silang na-come up na contingency framework, Admar. Po, Sir EB, may gabi. Sa ibang balita naman tayo, sa ibang paksa naman. Anong masasabi mo ngayon na mukhang dito na masusubok yung foreign policy ng Pilipinas? Dahil batid namin na bisag diha sa Sugbo, diha sa Atua sa Cebu, mahal na rin po ang presyo ng produktong petrolyo. Perting mahalag yun, by MJ. Perting kamahal. 112, no? 112 pesos per liter ang diesel. 96 ang low octane at 98 yung premium. And in fact, meron akong naririnig, no, na umaabot na sa 120. At saka
Hindi lang yan na MJ, no? We are low on supply of cooking gas. If you go back doon sa announcement ni Bongbong Marcos sa ating stocks daw, no, ng produktong petrolyo, naglalaro ang diesel at gasolina at yung gas, no, yung kerosene between 40 to 60 days, no? Pero hindi natin napapansin na nung sinabi niya yon, yung ating LPG or cooking gas lang na stocks is only 29 days. And that was probably March 3. Ngayon nasa March 19 na tayo, 16 days later. So meaning to say, yung 29 days mo na buffer stock at that time minus 13 or 16, nasa 13 days na lang. Even India, if you look at the news, yung India ngayon, nagsusuntukan na sa linya ang mga tao doon kasi nag-aagawan sa panggatong, yung firewood. Kasi hindi na rin sila makabili ng LPG, yung cooking gas. Now that is, hindi siguro yan medyo nakikita natin, but it has a domino effect doon sa cost of production sa ating mga maliliit na karinderya, sa ating mga may bahay, sa ating mga maliliit na negosyo, at saka sa ordinary Pilipino na hindi maka-afford ng mga electric cooking appliances dahil mahal nga yung kuryente. And then, tataas na naman yung singil ng kuryente. This is an economic collapse that we are seeing kung hindi ito maagapan kaagad, MJ. Opo, kaso nga lang, Sir EB, mukhang tali tayo sa US eh. Ang US ang dahilan ng giyera ngayon sa gitnang silangan. Damay-damay na ang Pilipinas. Anong tingin mo, sir? Ayun na nga you were asking me about the foreign policy. No? Dito na na-approve yung independent foreign policy ni former President Duterte. Dito na na-approve yung mga sinasabi natin at yung mga kasama natin na dapat hindi tayo belligerent, friend to all, enemy to none. Alam mo anong nangyayari ngayon? Okay? Nagmamakaawa tayo sa China at sa Russia para bentahan nila tayo ng produktong petrolyo. Pero hanggang ngayon, itong si Gibo Chodoro at si Jay Tariela ay nagdadrama pa rin dyan sa South China Sea. Yung Russia na supposed to be, meron na tayong bilateral ties noon because of the helicopter purchase na nakansila. Ngayon doon pa tayo nagmamakaawa, nabentahan tayo. Bakit hindi kayo doon sa Amerika na kanilang kinikilingan? Bakit hindi doon sa Canada? Yung Europe nga, pati sila naapektuhan na rin. Una pang nagka-problema yung Europe because again, they source most of their oil, especially liquefied natural gas, dyan sa Persian Gulf. Ganon din tayo. And in fact, our neighbors, yung China nga has already said that they are halting, no? Hinihinto na nila ang pagbenta for export ng kanilang produktong petrolyo. So, dito talaga, I mean, kung ako lang, dapat hindi bentahan ng China at Russia ang Pilipinas, Admar, don't get me wrong, pero dapat matuto tayo eh. Dapat we have to take the bitter pill para matauhan tayo na yung mga ginagawang pulisiya ni Bongbong Marcos sa yung foreign policy niya talagang hindi nakakatulong sa kabubuan ng ating sambayanan. Opo, tsaka hindi naman nawawala yung claim natin sa mga disputed territories. Pero pag-uusapan kasi natin yung hierarchy ng mga priorities, wala po. Kahit sa survey nga, Sir EB, wala yung West Philippine Sea issue sa pangunahing concern ng masang Pilipino. Tama, no? Nasa number 8 lang ata yan sa top 10 na issues, no? At una na nga dyan is yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng mga produkto, especially food, yung kawalan ng trabaho, at saka yung pang-apat pa nga, hindi nga top yung corruption eh. Yung corruption nga pang-apat eh. Kasi yun na nga, sabi mo kanina, ang issue talaga na tinitingnan ng ating mga kababayan, yung top 3 talaga is yung nasa malapit sa bituka, no, na malapit sa sikmura. And it seems na wala silang ginagawa ngayon at hindi natin nakikita na seryoso ang gobyernong ito na kahit man lang konti ay maibsan yung dinaranas ngayon na paghihirap ng ating mga mamamayan na
in the next few weeks, no, and even months, if I argue na magpapatuloy pa itong sigalot na ito, because Iran has now intensified its retaliatory attacks, no, against the gas fields of Qatar, talagang ewan ko, hindi ko na alam, MJ, anong solusyon ang nakikita natin, because I cannot see any solution. Okay lang yan, Sir EB. Meron naman tayong ironclad na ugnayan sa US. Okay na yun. Fights na yun. Ay, wala yung ironclad na yan. Siguro, ano ba yung taya? Ano ba yung rust sa Tagalog? Kalawang. Kalawang. Tingnan mo si Mr. Trump calling on his allies na tulungan yung Amerika na ma-free yung Strait of Hormuz. Yung kaalyado nga, yung NATO nga, na kaalyado ng Amerika, hindi nga siya pinansin eh. Sino bang US ally ngayon na nagsasabi, okay, we will help you, we will send you our warships? Wala. Pati nga ang China, inaalok na ni Mr. Trump na tulungan din sila. Dahil doon nagkadepende daw yung China, hindi niya alam yung mga Chinese destination ng mga tankers ay pinapayagan na makalabas sa Strait of Hormuz. Kahit yung hindi mga Chinese flag vessels, pinapayagan. Basta Chinese yuan ang ipambayad mo. Tayo, nakatali tayo sa Amerika, wala talaga tayong magagawa. Tsaka sa atin, espiya ang mga Chinese kalaban, Sir EB. Yun na nga hanggang ngayon, espiya, ano pa ba yung mga drama-drama nila? Harassment, kung ano-ano na lang ang gusto nilang ipamukha sa atin, samantalang mulat na ang mga tao at mga Pilipino na wala talagang patutunguhan itong pinagagawa ni Gibo Teodoro at ni Jay Tariela. And in fact, until now, pati yung Chinese Embassy hanggang ngayon, napakasama ng kanilang sagutan pa rin nito si Jay Tariela. Nakakahiya talaga. I'm really embarrassed as a Filipino now. Kaya naman daw, Sir EB, na solusyonan itong problema natin sa langis at pagsabayin naman yung impeachment. Ito, narinig ko yan kay Congressman Ridon. Sa bagay, siguro kaya din nila kasi wala naman silang ginagawa. So kaya rin nila. Kasi pag talagang nakatutok ka sa suliranin ng ating sambayanan, talagang isi-set aside mo yung impeachment. Because what we need now is unity. What we need now is to rally behind the flag of the Filipino people, to rally behind the constituency, the citizens of the Philippines. So, iset aside muna sana nila at pagtuunan nila ng pansin ang gobyernong ito at tulungan nilang executive at sabihin at tanungin nila, Mr. President, ano ba yung gustong emergency powers mo ba, legislation, resolution, or whatever we can help, whatever we can do to help? Nag-offer ba yung Senado? Nag-offer ba yung House of Representatives for solutions kahit temporary? Wala. Tsaka number one pa rin problema si VP Sara para sa kanila. VP Sara pa rin ang problema, siya ang kalaban, Sir EB. VP Sara at saka yung mga kaalyado ni VP Sara, tingnan mo ngayon, yung 18 Marines, sila na ngayon ang iniipit. Parang sila na yung mga may sala, parang sila na yung mga akusado at yung NBI ay nag-ahastang mga defense lawyer ng mga akusado na nandun. I mean, this is beyond words, MJ, no? We have become what I feared, that we are already a failed state because our institutions are no longer functioning to the mandate that were given to them by law and by the Constitution. So wala na talaga. I don't know kung tama si VP Sara nung tinanong siya about 2028 doon sa lamay ni Bong Duterte. Meron pa ba tayo Pilipinas in 2028? No? Wala pa ng gera sa Middle East noon. Ngayon, tingnan mo, sumadsad na 60 pesos ang palitan ng piso at dolyar. People do not know. Almost 40% of fertilizers are produced in the Persian Gulf because fertilizers, nitrates, and phosphate-based fertilizers are byproducts of the petrochemical refining industry, especially nitrogen-based fertilizers. Maghuhunyo na, magtatanim na
ang ating mga magsasaka. Tapos hindi sila sigurado na meron silang abono, meron silang fertilizer in the middle of the harvest season. So paano ngayon yan? Magtatanim pa ba sila and risking na wala silang magagamit na fertilizer? Diba? Opo, So, crisis, ang susunod nito will be food crisis. balikan ko lang Sir EB, no, sa Iran US Israel conflict. Sinong panalo dito? Kasi marami nagsasabi China daw ang number one na nakikinabang sa gulong ito dahil naipapakita o nauubos raw yung war armaments ng Amerika. Well, unang-una, MJ, no? I don't believe na merong winner. Sa giyera, in war, there are no winners. All of them are losers, even the winners. And we see that now. America is suffering, Israel is suffering, Iran is suffering, so nobody's winning. Pero kung titingnan mo geopolitically, ang big winner dito, hindi China. Ang big winner dito is Russia. Do you know that Russia now is earning just by the increase of the price of petroleum sa world market? Russia is now enjoying about 150 to 200 million dollars a day na dagdag kita dahil sa paglobo ng presyo. Pangalawa, temporarily, yung sanction ng US against Russian oil have been lifted. So meaning to say, Russia now can sell to anyone at the price they want them to sell. Kasi it is now a supplier's market because, you know, law of supply and demand. Pag kulang yung supply, yung supplier ang nagdidikta magkano ang presyohan nila. And militarily, no, economically, Russia is the big winner here. And militarily, it is also a big winner because yung missile defense systems na nasa Ukraine are now being shipped out to Israel to protect Israel. So militarily, economically, Russia is the big winner. Second winner is China. Geostrategically, geopolitically, China now is the winner for two reasons. Number one, they now know the weaknesses of the US military. Alam na nila yung weakness. Number two, China now is being considered as the adult in the room. With all this bravado by Mr. Trump and the resolute of the Iranian people na handa silang maubos, only China, no, can be instrumental in a permanent solution dyan sa Middle East. So now China has the moral high ground. Now China has the political influence. Everyone now is looking up to China, especially na yung sinasabi ng Iran nga na pwede kayong lumabas dyan sa Hormuz Strait, pero ang ibabayad ninyo sa produkto ninyo, Chinese yuan, hindi dollar. Killing the American economy further by accelerating the de-dollarization and killing the petrodollar. Opo, marami din po Sir EB nagsasabi na kung matapos daw itong conflict na ito, ang rules-based order ay matatanggal na since nung panahon ng Cold War. Anong masasabi mo doon, sir? Actually, yes, no. Yung rules-based international order na laging ginagamit, no, nitong mga American boys dito sa Pilipinas, yung rules-based international order naman, Admar at MJ, nakikita naman natin na applicable only to everyone except America, because yung rules-based international order is America makes the rules and the rest of the world should follow its order. So meaning to say, yung American hegemony, yung pagiging unipower, no, pagiging solo na superpower ng Amerika is already numbered. And in fact, it will never be the same again. At tama ka, yung American hegemon will be demolished after the conflict. Pangalawa, yung ekonomiya nila will be reeling from a recession, probably a depression if oil goes to 200 or even $250 per barrel, and which analysts say na pwedeng maabot yan in the next 3 or 4 weeks pag hindi talaga, wala talagang nakikitang solusyon dyan at nag-intensify pa yung palitan
strikes, no, between Israel, US and Iran. So tama ka. This is the end of the American empire. This is the end of American military interventionism, and in fact, this is also the end of the presidency of Mr. Trump, because I think by November mananalo na yung mga Democrats sa Senado at sa lower house, and sabi nga nila, the first order of business for them will be to impeach Mr. Trump. At ano masasabi mo, sir? Tapos na raw ang unipolar order, multipolar na raw. At yun nga, nabanggit mo, laos ng US. Yes, no, kasi nga, if you look at, this is not, well, again, this is a war of Israel's making na sinuportahan ng Amerika. This is a war of choice by the Americans. Okay? Pero, alam mo, kung titingnan mo, yung BRICS, it's Brazil, Russia, India, now Iran, China, and South America, and 10 other permanent members, if I'm not mistaken. Ito din ay gusto nilang tibagin ang multipolar world, no, yung two great powers din na Russia and America, at yung mga middle powers, no, na India at saka Iran at saka yung lesser powers, no, na sumama diyan sa BRICS, no. This is their attempt, no, na kasi nga China imports about 50% of their oil requirements doon sa Persian Gulf, no. China has about $300 billion of investments, no, sa lahat ng klaseng mga proyekto diyan sa GCC countries. China has made excellent bilateral relations with the Gulf countries, and in fact China was instrumental doon sa pagdialog ng magkatunggali talaga ng two branches of Islam, yung Sunni of the Saudi Arabians at yung Shia of the Iranians. No, it was the Chinese who brokered yung re-establishment of or the warming of relations between Saudi Arabia and Iran. So tama, no, yung unipolar order, yung unipolar world will no longer exist. It's now accelerated into a multipolar and a multinodal world, no? If I am to borrow Ambassador Chas Freeman's description of the new world order that's emerging dito ngayon sa nangyayari. Tingin mo, Sir EB, bakit dapat kailangan sumabay ng Pilipinas sa trend ng multipolar order? Alam mo, MJ, matagal na tayong dapat sumabay, no, na talagang magiging decolonize na talaga yung mindset ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung ating nasa liderato. Inumpisahan yan ni former President Duterte, nag 180 degrees na turnaround itong si Bongbong Marcos. Now Filipinos realize that Asia is the future, Central Asia is the future, the Global South is the future. And in fact, now you see Europe is crumbling. NATO is crumbling. NATO will either be dismantled or will be weakened into just a paper alliance. No, until now we can even see na wala silang nagawa doon sa Ukraine against Russia. Pinagtulungan na nila yung Russia, but Russia is still winning. So this is proof positive na dapat ang Pilipinas, tingnan mo naman, we are connected to the Asian economy. We're joined at the hip. Kaya nga, very successful yung Vietnam. Ako, inuulit-ulit ko talaga to. Yung approach ng Vietnam na may madugong enkwentro, may madugong history of conflict because of territorial disputes with China. Pero nakalimutan nila lahat yun at na meron silang bilateral relations na ngayon na ang ganda doon sa Parasil Islands. Ang ginawa ng Vietnam, yung two superpowers, in fact, three superpowers. Meron silang relationship with the US, relationship with China, relationship with the Russians. At ngayon, they are enjoying yung Vietnam. Yung Vietnam kasi, it's called bamboo diplomacy. Strong but very flexible. Yun sana ang ating dapat gawin. At yung Vietnam model talaga, ang dapat nating gamitin. Tingnan mo, even sa Spain. Sa Spain, yung Timor-Leste can go to Spain without requiring a visa. Timor-Leste yan, ha?
Pero tayong mga Pilipino who once was a colony of the Spaniards for 300 plus, almost 400 years, you have to apply for a visa. Ganon ka unfair ang ang tingin ng mga imperialist powers sa atin. So dapat na magbuklod at maghawak kamay ang mga bansa, no, na noon ay nagiging subjects at nagiging alipin ng mga imperialistang bansa na ito sa Europa at ng Amerika. So, Chairman po tayo ngayong taon ng ASEAN. Ano sa tingin mo ang kainaman niyan para po mapagtibay, no, ng Pilipinas ang ating ugnayang geopolitical sa ating pong mga kapitbahay? Yun na nga ang problema, MJ, no? Titingnan natin kung meron bang mga senior or heads of state ba talaga. It's scheduled for April ata, on early May. Titingnan ko at yung ASEAN, meron yung mga side summit eh. Yung ASEAN of the 10-member economies or 10-member countries at saka yung ASEAN plus 3. No, yung ASEAN plus 3. Yung 3 dyan is South Korea, Japan, and China. So, tingnan natin kung if they can pull it off at pupunta rito lahat ng heads of state ng ASEAN at lahat ng heads of state ng China, South Korea at Japan. Pag merong isang missing dyan at ang pinapadala lang ay mga senior ministers, doon, ano na yun, signal na yun, senyales na yun na wala na talagang trust, no? Wala nang kredibilidad, no? Ang Pilipinas na mangulo or manguna dito sa ASEAN and especially doon sa world stage. You know, we are spending 20 million pesos, MJ, for our bid for a seat, no, as a non-permanent member of the United Nations Security Council. Ang yabang talaga. Ano bang makukontribute mo sa UN Security Council? You are not a player. Excuse me, Bongbong Marcos. No, you do not have geopolitical influence. At magbibida ka na, mag-a-apply, gumagastos tayo ng 20 million, no? Para lang sa ego trip mo na magiging membro as a non-permanent member sa United Nations Security Council. Ano bang katangahan yan, MJ? Bay Ibi, dagang salamat sa imong oras og higayon sa ulitin, Amping. Thank you, sir. Ay, dagang salamat, MJ and Admar, Amping pod mo. Si Ginong Ibi Hugalbot, isa pong political commentator po, mga kapartner, nakabase sa Sugbo. Napag-usapan natin maraming isyong kinakaharap ng ating bansa po, mga kapartner. Nagatid sa ating oras, 10:36 ng gabi, magbabalik pa ang SMNI Nightline News. Tutukan ang SMNI Nightline News with MJ and Admar. Ikaw ba ay namomroblema sa taas ng electric bill buwan-buwan? Huwag mag-alala, narito ang ilang paraan upang makatipid sa kuryente. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Sa halip ay gumamit ng natural na liwanag upang makatipid sa kuryente. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paggamit ng maraming appliances ng sabay-sabay. Gumamit ng LED bulbs. Ito ay mas tipid sa kuryente kumpara sa mga incandescent at fluorescent bulbs. Regular na linisin ang mga appliances tulad ng electric fan, aircon vents at refrigerator. Magkaroon ng takdang araw sa isang linggo sa pamamalansya at paglalaba. Gumamit ng energy-efficient appliances. Tandaan, maging wais sa paggamit ng kuryente upang makatipid para mas gumaan ang buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Tutukan ang SNI Nightline News with MJ and Admar. 10:37 na po ng gabi, isang incumbent member po ng 20th Congress ang nakarinig na may malalaking political party at mga kongresista ang alanganing suportahan ng impeachment case laban kay
Vice President Sara Duterte. Narito ang balita. Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang 2, 3 or 4. I think more or less malapit na sa plus minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. Ito ang naging pahayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain sa mababang kapulungan. Nakabatay ang reklamo sa mga aligasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at iba pang posibleng paglabag na dapat umanong panagutan ng Vice Presidente. Ngunit sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Ungab na hindi pinaniniwalaan ng karamihan ang mga naturang akusasyon. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. Dagdag pa ni Ungab, makikita ng 32 milyong botante ng bise ang mga politikong nag-akusa laban sa kanya. Sa kabilang banda naman, inilahad ni Ungab na may matlalaking partido ang inaasahang aatras sa pagsuporta sa impeachment. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday, at napag-usapan nila, majority daw ayaw na sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin nung presko nung NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin umatras. It could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka makakuha pa sila, but they will not get the same. Sa huli, sinabi ni Ungab na karamihan sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso ay nakukonsensya na umano laban sa ginagawa kay Vice President Sara. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Franco Baranda, SMNI. Sa Pilipinas kung maha, MJ Mondehan, SMNI News. Samantala na isang pana sa Makati City Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel laban naman kina Attorney Levito Baligod at Zaldico. Ito'y matapos nilang iugnay si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa manoy katiwalian sa Administrasyong Marcos. Narito ang balita ni Paul Montevon. Sa reklamong inihain ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture, iginiit niyang nakasira sa kanyang reputasyon ang pahayag ni na Attorney Levito Baligod at Zaldico. Idiniin ng dalawa ang kalihim sa aligasyong tumanggap ito ng maletang may labang kickbacks. Kaugnay ito ng mga ibinunyag ni na Baligod at Co tungkol sa mas malawak na isyu ng korupsyon sa kasalukuyang pamahalaan. Base sa mga aligasyon, sangkot umano si Laurel sa mga anomalyang paggamit ng pondo sa loob ng Department of Agriculture. Mali lahat ng sinabi niya. Kaya baka yun, demanda ko rin. Diba? Para matahimik na sila dahil puro sila kasinungalingan na naman. Hindi nila alam pinagsasabi nila eh. Hindi man lang nagtanong. Hindi man lang nag-imbestiga. Siguro narinig lang na chismis, tapos linabas na as PR, ayaw pang pirmahan yung statement nila. Pirmahan nila yung mga statement nila, nilalabas nila sa press. Then, tsaka ako sasagot, di ba? Pero kapag nila binipirmahan, then I just consider them as fake news o kaya chismis. Inaasahan magsusumiti ng sagot sa piskalya sina Baligod at Co sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kanilang kampo. Bukas naman ang SMNI News sa panig ng mga kinasuhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Samantala, pawang walang basihan at walang katotohanan ang mga isyung pogo money at drug money na inuugnay kay Colonel Raymond Dante La Chica. Ito ang iginiit ng dating head o pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group laban sa mga bintang ng kampo ng bilanggong si Ramil Madriaga. Si Jason Rubrico naman sa detalye. Nanindigan si Colonel Raymond Dante La Chica na hindi totoo ang mga akusasyon ng kampo ni Ramil Madriaga. Kasama rito ang managing pahayag ni Attorney Raymond P. Palad laban sa kanya.
Kabilang sa mga paratang ang umano'y pagkakasangkot niya sa pera mula sa pogo, droga at iba pang irregularidad. Aniya, paulit-ulit na inilabas sa publiko ang mga paratang nang walang sapat na ebidensya. Hindi rin umano dumaan ang mga ito sa tamang pagsusuri ng mga otoridad bago isa publiko. Binigyang diin ng opisyal na dapat hawakan ng may pananagutan ang mga ganitong seryosong paratang at hindi raw ito dapat basta ibinubunyag sa media na tila napatunayan na ang pagkakasala. Ayon pa sa kanya, ang trial by publicity ay nakasisira sa reputasyon ng tao at sumasalungat sa prinsipyo ng due process. Iginiit nila Chica na ang katotohanan ay dapat lumabas sa tamang proseso ng batas at hindi sa haka-haka o maling pahayag. Ito ang dahilan kung bakit niya dinala ang usapin sa korte para masuri kung may ebidensya at mailabas ang katotohanan. Dagdag pa niya, may malaking responsibilidad ang mga abogado na tiyakin na ang usaping legal ay laging nakabase sa katotohanan at integridad. Babalaan niya ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa hustisya. Sinabi nila Chica na tiwala siyang lalabas ang katotohanan at mapapatunayang walang basehan ang maparatang laban sa kanya. Nananawagan din siya na igalang ang due process at iwasan muna ang pagtalakay sa issue habang ito'y pending sa korte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, magpapakalat naman ang pambansang pulisya ng mga tinatawag na market watchdogs para bantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Narito ang balita ni Almar Fersualo. Mas pinaigting pa ng Philippine National Police o PNP ang pagbabantay sa mga palengke at grocery store. Mismo si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mangunguna sa pagbabantay kontra overpricing. Kung papaano magpapakalat ang pambansang pulisya ng mga tinawag nilang market watchers. Trabaho nilang tiyakin na walang vendor o retailer ang mananamantala sa fuel price increase na nakakaapekto sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Binigyan din ni Nartates na hindi dapat samantalhin ang gulo sa ibang bansa para sa pansariling interes. Nauna nang nagpaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pag-hoard ng mga produkto. Sinabi ng Pangulo na hindi kailangang mag-imbak ng labis na supply. Dapat din umanong sundin ng mga negosyante ang presyong itinakda ng DTI. Nagbabala naman si Police General Nartates ng kaukulang parusa laban sa mga lalabag sa batas. Inatasan din ng opisyal ang local police units na makipagtulungan sa DTI at mga lokal na pamahalaan para magbantay sa presyo. Magtatatag ng helpdesk ang PNP para may gabay ang publiko at i-report ang mga abusadong retailer. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsualo, SMNI News. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Manila International Airport Authority o MIAA na sumirit na sa mahigit 300 ang kanseladong flights patungong pong Middle East. Nagugat po ang problema sa limitadong airspace sa naturang rehiyon mula pa noong Pebrero 28. Si Chairlight sa report. Hindi pa rin regular ang biyahe ng mga airlines sa gitnang silangan dahil ito sa pabago-bagong sitwasyon ng airspace sa nasabing rehiyon. Ayon kay MIAA General Manager Erico Saines, umabot na sa 372 flights sa NAIA ang naapektuhan. Kabilang sa mga kanseladong biyahe ang Philippine Airlines at Cebu Pacific. Ang alam ko yung mga flights, umabot kami ng alam ko mga stranded about the other day lang, maabot ng mga 300 mahigit. Ano po yung tao o yung aeroplano? Well, ang bilang na nakita ko was about, titignan ko, mga 372 na flights. Paglilinaw ni Ines, hindi tuluyang naputol ang operasyon ng lahat ng airline. May mga nakakasingit pa raw na biyahe depende sa availability ng airspace. Kabilang dito ang Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates at Kuwait Airways. Meron naman po, kahapon lang nakaalis yung Qatar. May mga aeroplano ng Qatar na nakaalis. Tiyempo minsan naman, pero hindi sinusunod yung oras ha. Kung saan kailan sila po pwede, nalalaman nila, siguro nawawala sila sa slot nila. Kung kailan nila nakikitang libre, pwede silang mag-land on that particular time kasi mahabang biyahe. Sa kabila ng mga kanselasyon, nananatiling normal ang passenger flow sa NAIA. Pero pumapalo na sa 152,000 hanggang 158,000 ang pasahero araw-araw sa paliparan. Gayunman, inamin ng MIAA Chief
na nagkukulang na ang parking space para sa mga eroplano. Siksika na raw ang mga aircraft sa NAIA dahil sa pagsasara ng ilang airspace sa ibang bansa. Bilang tugon, inililipat ang ilang eroplano sa Clark International Airport. Dinadala rin ng iba sa ibang paliparan para lumuwag ang NAIA complex. Isang naging issue yan nung una na ang pinapayagan ng NNIC kasi dahil sa kakulangan ng ating pagparada ng mga grounded na aircraft, malalaki pa naman ang aircraft yan. Mga iba ginamit sa remote parking na tawagin namin. No? Yung iba naman, in-encourage nila kung tatagal pa, pwede silang pumarada sana sa Clark or somewhere else na pwede. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Iginit naman ng Department of Foreign Affairs na hindi lamang depensa ang sandigan ng seguridad ng isang bansa, kundi pati ang lakas ng ekonomiya. Sa gitna ng tumitinding geopolitical tensions at global disruption, sinabi po ng DFA na kailangang maging mas matatag ang economic lifeline sa Pilipinas upang maprotektahan ang ating pong pambansang interes. Si Hannah Jane Sancho sa detalye. Sa mundong puno ng geopolitical tensions at economic uncertainty, sinabi ng Department of Foreign Affairs ng matatag na ekonomiya ang isa sa pinakamahalagang sandatan ng Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro sa kanyang talumpati sa harap ng mga leader ng industriya na magkaugnay ang economic security at national security lalo na sa panahong nakaharap ang mundo sa iba't ibang krisis. This global vision rests on the truth that economic security and national security are two parts of the same whole. A nation that cannot secure its economic lifelines cannot secure its future. Ayon sa kalihim, kapag naapektuhan ng global supply chains, shipping routes at investor confidence dahil sa geopolitical tensions, direktang naapektuhan ang ekonomiya ng mga bansang umaasa sa kalakalan tulad ng Pilipinas. Kaya naman, pinalalakas ng gobyerno ang economic diplomacy upang mas mapalawak ang mga merkado, investments at international partnerships ng bansa. Kabilang sa mga hakbang ng DFA ang pagbabago sa papel ng mga embahada ng Pilipinas sa ibang bansa upang mas maging aktibo sa paghahanap ng mga oportunidad para sa negosyo. We are repositioning our embassies as frontline economic delivery units. Our diplomats now serve as strategic scouts, identifying global opportunities and securing the investments that keep our industries competitive. Ayon sa DFA, layunin nitong gawing mas aktibong bahagi ng economic development ng Foreign Service upang makatulong sa pagpasok ng mga bagong merkado at investments para sa Pilipinas sa isang lalong nagiging competitive global economy. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNA News. Samantala, magandang balita para naman sa mga commuter ng MRT 3 at LRT Line 2. Simula po kasi sa Marso 23, ipatutupad na po yung 50% diskwento sa pamasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Narito ang balita ni Paul Montibon. Magpapatupad ang Department of Transportation ng 50% discount sa pamasahe sa MRT 3 at LRT 2 simula March 23. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito na pagaanin ang gastos sa biyahe ng mga pasahero. Tugon rin ito ng pamahalaan sa nararanasang taas presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, malaking tulong ang bawas pasahe sa mga mananakay. Paliwanag ng kalihim, mas makatitipid ang mga commuter sa tren kaysa sa paggamit ng sariling sasakyan. Mananatili rin ang 50% discount para sa mga may white beep cards. Kasama rito ang mga senior citizen, PWD at mga estudyante. Maaari namang gamitin ng mga regular na pasahero ang kanilang blue beep cards para sa otomatikong diskwento. Para sa mga walang beep card, may ibebenta ring single journey ticket na may bawas presyo. Kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ng DOTR sa LRT1. Target nilang maipatupad din ang diskwento sa naturang linya na hawak ng pribadong sektor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Hoy, wala na tayong oras mga kapartner dito sa ating programang SMNI Nightline News, pero bati lang muna tayo sa ilan sa ating mga kababayang nakipagpuyat sa ating programa. Ngayong gabing ito, wag kalimutan pala mag-follow sa atin pong official YouTube channel sa SMNI Digital at dito po sa DZR 1026 News, si Arcilia Zinea, si
Lynn Rose ng Japan, si Arcelia ay taga Hong Kong. Si Lynn Rose naman sa, ano ba yan, taga saan ba siya? Si Marieta Ortega, maraming salamat sa panonood. Si Malyong ng Hong Kong, maraming salamat. Si Norma Torrefranca, si Boss Belgian sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Okay, si Lilia Antonio ng Singapore, si Kyoko Sado ng Japan, at si Lucia Makapanas ng Bulacan. At sa mga nanonood naman dito sa ating Facebook, dyan sa mga kababayan natin sa Japan, may nag-aanap partner kung asa na raw yung programa ni VP Sara Duterte. Abangan po ninyo ang susunod na episode. At nagpapasalamat tayo doon sa tiwala ng human rights advocate na si Shunichi Fujiki-san dahil nagpa-unlock siya ng panayam exclusive sa ating himpilan. Alam mo partner, ang hirap dito, isa pong banyaga ang nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte nang siya po ay ipadala sa pilitan sa International Criminal Court. Samantala, wala na tayong oras. Tayo po ay magpapaalam na. Samahan niyo po ulit kami bukas dito pa rin sa SMNI News Channel. Sa pangalan ng buong pwersa ng SMNI, patuloy po kami tinitigil sa paghatid po ng mabalit at impormasyong totoo, tunay na public service at maging totoong boses ng bayan para sa Diyos, sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat. Ating suriin, ating himayin ang mga may init na impormasyon at balita na kinalap ng SMNI Integrated News and Public Affairs. Ito ang SMNI Nightline News with MJ and Admar. Nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitract na nila yung affidavit. Binidyo pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress dinipit si Sergeant Cotesa. Ayoko nang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako, nagsalita at isaldi ko. Dati nung kay Cotesa, ang sabi ni Cotesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldi ko, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, Kong JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldi ko. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang? Yes. Prior to that, tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira nila na si Gutesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is? Right Ang huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. Okay. So hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari lang, mag-file tayo sa korte ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Okay. Senator Ping ang nagsabi.
At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Ulaybar pa. Alam nyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Eh nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa. Ganun doon na nakatago sa kanya. Okay. Kaya kung JB, hanapin natin to. Alam mo, ako sayang yung pera. Look at it this way first. Baliktarin natin. We go to the Senate. The Senate will be the judge or the jury. The question in most politicians' mind, especially if you're in Congress, is, mako-convict ba? Will she be convicted in the Senate? My personal count, 16 votes will acquit her and only 8 votes will. May iba doon mag-abstain pa. Ang nakakasiguro ka lang na boboto against her are Risa, Kiko, possibly Tito Soto, and possibly Ping Lacson. Yun pa lang ang sure. Yun lang ang sure. Maaring yung dalawang Tulfo pwedeng sumama doon or pwedeng mag-abstain depending on their political trajectory in 2028 and beyond. Mananansya pa yan. All the rest will vote for acquittal. No? Whether it is because they're very close to Vice President Sara like Amy, Marcoleta, Robin Hood, etc. Or because their political future depends on a solid 34% Mindanao plus Central Visayas vote. Kung tatakbo kang re-election at hindi ka nanalo sa 34%, talo ka. Ito si tatay, oh. Ay, Tatay. gusto mo dyan ay, si Duterte. Bakit Duterte? Eh, maganda mamalakad, nawawala yun. Tahimik ang buhay pag si Duterte. Huwag lang dito sa magnanakaw na ito. Sino dyan, Tay? Sino, ma'am? Pero buntis. Sara po kayo. Huwag lang dito sa magnanakaw. Survey lang kami, ma'am. Survey lang. Survey, Sara kami dito. Bakit po kiki Sara, ma'am? Siyempre, nung si Digong, ang dami nabawas na adik. Okay. Salamat. Thank you, ma'am. Hindi tayo kay Sara. Sige, ma'am. Salamat, ha. So, si ma'am, apa nagmamanicure? Si ma'am, nagmamanicure. Sino po ang ginanapagpasuan tayo? Si Sara pa rin. Sara pa rin. Ayun, may nagsimpre doon. Bakit po na? Subok na. Sir, ma'am, sino ang gusto na dito sa pagka-presidente? Survey lang sa pagka-presidente. Sara ako. Sara kayo, sir? Sara. Sara din kayo. Sige, salamat. Bakit po Sara, sir? Bakit Sara? Wala, gusto ko na Sara. Duterte kasi. Okay, tatak Duterte. Salamat. Sige. Salamat.